your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aking pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, O Diyos, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay walang kapantay, at ito'y laging bago bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa umagang ito. Salamat sa lakas na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa pagkakaloob mo ng immune system sa aming mga katawan upang malabanan ang lahat ng mga bagay-bagay na foreigner sa aming katawan, Panginoon. Ganon din, Panginoon, hiling po namin dakilang Diyos na linisin mo kami sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami dakilang Diyos upang kami maging karapat-dapat. At nagpapasalamat din kami sa patuloy mong pag-ingat sa aming pamilya, sa aming tahanan, yun din sa aming community. Sa umagang ito, Panginoon, ako po ay nananalangin para sa aming bansa, para sa aming Pangulo, pagkalooban mo po siya ng karunungan upang tama ang kanyang mga desisyon at mga aksyon. Ganon din po ang iba't iba pang mga cabinet member, tulungan po sila, maging ang mga mambabatas, Panginoon, tulungan mo sila, dakilang Ama. At sa pagkakataong ito, Panginoon, tulungan po kami na ma-overcome namin itong fear na inilagay sa puso namin, at nang sa gayon, hindi kami mamuhay sa pamamagitan ng pagkatakot, at mamuhay kami ng may paggalang sa iyo, dakilang Diyos. Kaya dakilang Ama, patnubayan mo po kami sa pagkakataong ito upang maunawaan namin ang iyong salita. Pangunahan mo kami, Banal na Espiritu Santo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong teksto ay matatagpuan sa aklat ng Daniel, chapter 8, verses 24 to 25. Daniel chapter 8, verses 24 to 25. His power will be great, but it will not be his own.
He will cause terrible destruction and succeed in whatever he does. He will destroy the mighty men along with the holy people through his craft and by his hands. He will cause deceit to prosper, and in his own mind he will make himself great. In a time of peace, he will destroy many, and he will even stand against the prince of princes. Yet, he will be broken off, but not by human hands. Purin po ang salita ng Panginoon. Sa simpleng pagbasa po nito ay maliwanag na ito ay tumutukoy sa tinatawag na man of sin sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 11 and 12 o 9 to 12. Ito po yung man of sin. Ito rin yung Antichrist. Ito rin po yung Antichrist. Ito yung tao na kumakatawan sa Antikristo. Ito po yung tao na kumakatawan sa Antikristo na pinagkalooban ng kapangyarihan ng dyablo. Ito po yun. At dito po ay makikita natin sa aklat ng Daniel chapter 7, chapter 8 na ang mga mananampalataya ay ipapailalim sa kanyang pamamahala. Ang mananampalataya ay ipapailalim sa kanyang pamamahala. At marami ang ipapapatay na mananampalataya sa pamamagitan niya ng Antikristo. So mga kapatid, dito po ay makikita natin na parang ito'y salungat doon sa tinatawag na pre-trib, na rapture before tribulation. Kasi sa Daniel pa lamang sinabi na agad na ang nakararaming biktima ay mga mananampalataya. So mga kapatid, talagang lumang tipan at bagong tipan, ang mananampalataya ay dadaan sa tinatawag na tribulation. Ngayon, para hindi tayo mahintakutan, alam po ninyo, ang original na salita ng tribulation ay thlipsis. At yung thlipsis na yan, ang translation niyan ay trial at saka tribulation. So, base sa kahulugan, ang tribulation ay test. Ang trial ay test, pagsubok sa pananampalataya, test of faith. Kung talagang ikaw ay tunay na mananampalataya. Yun po yung tribulation. So, hindi po tama yung pre-tribulation. Kahit alin pa doon. Mid-tribulation, post-tribulation, pare-pareho yun na mali. Sapagkat pag pinag-aralan natin yung rapture, yung resurrection, yung rapture kasi resurrection yun eh. Pagkatapos ng rapture, ang kasunod ay eternity. So, dadaan pa tayo ng millennial kingdom. So, hindi man pa talaga mangyayari yung rapture. After the millennial kingdom pa yung rapture. Bagaman, at sinabi sa Revelation chapter 20, merong unang resurrection at merong pangalawang resurrection. So before
and after millennial kingdom. Yun po yung resurrection. So, yun po yung katotohanan. Ganun pa man, habang hindi pa dumadating yan, tribulation ang dadanasin ng sangkatauhan. Pati mananampalataya at hindi mananampalataya ay magdadanas ng tinatawag na tribulation. Kasama-sama na yun, persecution, pagpatay, pagpapahirap, lahat. Nandun na po yun. At yung po ay sa pamamagitan ng management o rule ni Antichrist. Ngayon, itong man of sin na ito ay sinabi sa 2 Thessalonians na siya ay mamumuno. He will sit on the throne sa temple ng Panginoon. Sino ba yung temple sa bagong tipan? Mga mananampalataya, hindi building. Ang temple sa bagong tipan. So, ibig sabihin, ito'y umaakma doon sa Daniel chapter 7 na pamamahalaan ng Antikristo ang mga mananampalataya. Ganon din dito sa Daniel chapter 8. So mga kapatid, ito po yung mga bagay na dapat nating maunawaan. Pangalawang bagay, ang Antikristo ay nag-umpisa yan nung panahon na si Jesus Christ ay sumulpot dito sa daigdig. Pansin po ninyo, during the infancy of Jesus Christ, ang Antikristo nun ay ang Emperor of Rome through Herod. Sino yung gustong magpapatay? Si Herod. Sino yung nag-utos? Emperor of Rome. Adulthood of Jesus Christ. Sino yung nag-persecute kay Jesus Christ? Emperor of Rome. Through Pharisee. Pontius Pilate and Pharisee. Pagkatapos nun, ay nag-umpisa naman yung tinatawag na church. Sino yung nag-persecute sa church? Emperor of Rome. Nang nagkaroon ng growth ang church, lumawak, nasasakupan ng Roman Empire, sa pamamagitan ng counterfeit church. Gusto ko maintindihan ninyo yung Antichrist. Antikristo. Pag sinabing Antikristo, hindi man yan against Christ, kundi in the place of Christ. In the place of Christ. So, sa panahon natin ngayon, sino yung nagdideklara na sila yung kinakatawan ng Panginoong Yesus? Ang Church of Rome. Ano yung nakalagay dyan? Vicar of Christ. Kinuwenta natin yan. Vicarios, 112 ang bilang. Pelii, 53. Dei, 501. Pag tinutal mo yan, 666. Title ng tao. In the place of Christ. 666. Ngayon, sa ating panahon, hindi ko alam kung ito'y nagkataon lamang Noong March 26 to 2020, ay nai-apply na yung patent ng tinatawag na ID para sa lahat ng tao sa buong mundo. At ang patent number nito is 060606. Nakapagtataka, 060606.
Ngayon, nakalagay dito, the title of the patent is Cryptocurrency System Using Body Activity Data. So, ibig sabihin po mga kapatid, ay gagamitin yung ating mismong katawan pag nandun na yung ID na yan sa atin. At yun na rin yung ating pera. Yung ID na yun, yun na rin yung ating pera. So, dito po mga kapatid, mapapansin natin na umaakma ngayon. Sino yung nag-apply nitong patent na ito? Kanino yung patent? Nakalagay dito ay si Bill Gates. Headed by Bill Gates back on 20 June 2019. And on 22 April 2020, the patent was granted international status. So, meron na. Nakaredy na yung ID nating lahat, mga tao. So, mga kapatid, tayong lahat sa ating panahon, iganon yung mga tinatawag na preparation. Yung pong mga lockdown na yan po ay talagang plinano nila ng 18 months na merong interval na 2 weeks. So, taas, baba, taas, baba, taas, baba yan. Ganun pong mangyayari dyan. Hanggang sa maipagkaloob na yung matupad na yung plinano nila noong 1992 na Agenda 21. So, yun po yung anong yun. Tayong lahat ngayon ay napaghaharian ng takot. Yun yung katotohanan ngayon. Bumibili ako doon sa hardware doon sa Antipolo. Pag face mask mo na, saan? Sabi ko na doon sa kotse. Hindi ka pagbibilhan. So, yun yung ano. At doon, makita natin na lahat ay ganon, pinaghaharian ng takot. Pero, yung atin pong mapapansin, marami kong pinakinggan ko yung mga doktor sa Amerika, doktor sa Israel. Ang huling-huli kong pinakinggan, yung mga doktor sa Israel, pinag-aralan nila yan. At ang kanilang deklarasyon, sinasuggest nga nila sa kanilang Prime Minister na tanggalin yung lockdown. Dahil sa kanilang pag-aaral, 98% ng nagkaroon ng infection ay self-healing. Self-healing. Kasi, ang isang katwiran is, wala pang nagagawang gamot hanggang ngayon simula pa noong 1918. Pangpatay niyang COVID ay ng coronavirus na yan. Coronavirus lahat yan eh. Wala pang nagagawang gamot hanggang ngayon. O bakit may mga gumagaling? So sa kanila, 98% self-healing. Hindi ko kasi mabigkas yung kanyang pangalan eh. Kasi Israelita eh. Ang hirap bigkasin ng pangalan. Pero pangalawang pakinig ko kagabi. Noon, inuulit-ulit ko kasi para maintindihan ko ng husto. So, sabi niya, hindi ito nakakatakot. Mas nakakatakot pa ang trangkaso, yung flu, yung seasonal flu. Sabi niya, mas nakakatakot pa yun. Inilagay lang sa atin kasi yung fear. Yun yung kanyang sinabi. So, dito po ay makikita natin na talagang nagkakaroon ng tinatawag na control, pagnanasa na makontrol ang buong mundo. Meron talagang ganong nangyayari. So dito sa ating teksto,
ay sinasabi na may isang tao na pagkakalooban ng kapangyarihan o authority. Pero hindi kanya yon. At pag binasa natin yung naunang mga talata, yun ay galing sa dyablo, yung authority na yun. At sabi rito, he will cause terrible destruction and succeed in whatever he does. So, ibig sabihin, yung gagawa na yan ay talagang mag-succeed. Magtatagumpay talaga siya. Na ang lahat ng tao ay kaya niyang mapalagyan ng ID na gusto niya. Talagang siya magtatagumpay. Sa pamamagitan ng panlilinlang. Mga kapatid, ako'y nakikinig sa napakaraming doktor, scientist sa Amerika. Pangunahin dyan si Dr. Butar na physician ng US Army dati. Pero tinanggal na ngayon. Ganon din si Dr. Mikovits. Kinukontra niya yung pagpapabakuna sapagkat para sa kanya, yun ay harmful sa kalusugan ng tao. Pinakulong siya. Pero nakalabas na siya ngayon at napakarami ng kumukuha sa kanya bilang resource person. Ganon din yung isang senador, si Dr. Shiba Ayaduray, ganon din yung sa kanya. Na ang talagang solusyon sa paglaganap ng sakit na yan ay palakasin ang immune system sa pamamagitan ng vitamin D, vitamin C, zinc, vitamin A, at matatalo mo, umaangkop ngayon yan sa sinabi ng doktor sa Israel na ito ay self-healing. Ang ibig niya sabihin ng self-healing, kayang-kaya ng immune system na patayin yung karamdaman na yun. Kayang-kaya. So mga kapatid, yun yung sitwasyon. At umaangkop yan dito sa pamamagitan ng kanyang craftiness. Dadayain niya ang mga tao para lang makuha yung kayamanan na gusto niya. So, nagkaroon ito ng confusion sa atin na bago ang order ng ating pamumuhay. Ultimong, sabi rito, lahat ng mga pinuno ay kanya itong pangungunahan. So, anong nangyayari ngayon? Ganon din ang nangyayari talaga ngayon. Mayroong isang power na nagkukuman sa lahat ng mga presidente. Sa lahat ng pinakamataas na doktor sa lahat ng bansa, mayroong power na nagkukuman. So, umaangkop talaga ito. Angkop na angkop itong Daniel chapter 8, verse 25 to 24. Sa nangyayari ngayon. At ito, ang man of sin na ito ay walang iba kundi si Antichrist. So, ibig sabihin tayo nasa ilalim ng pamamahala ni Antichrist. Sabi rito, he will cause deceit to prosper. Dadayain niya ang mga tao. Lilinlangin niya ang mga tao para siya magtagumpay. So, ganun po yung kanyang gagawin.
and in his own mind, sa kanyang sariling pag-iisip, gagawin niyang dakila ang kanyang sarili. Gagawin niyang dakila ang kanyang sarili. At sa pamamagitan ng kapayapaan, marami ang kanyang mapapatay. Napakatalinhaga. Ibig sabihin, kung yung World War I, ang daming napatay sa pamagitan ng mga sandatang pamatay. World War II, ganun din. Pero itong gera ngayon, iba yung sandata. Sa pamamagitan ng pandilin lang. So mga kapatid, tandaan natin, ang Antikristo ay hindi nagsasabing siya ang Antikristo, kundi siya ang Kristo. Nanlilin lang. Pag binasa po natin ang aklat ng Mateo chapter 7 verse 15, sinabi rito, "Beware of false prophet who come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravenous wolves." So nagkukunyaring mabait, nagkukunyaring banal, pero yun pala ay malupit. 2 Corinthians chapter 11 verse 13 hanggang 15, ganito po yung ating makikita. "For such are false prophet, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ." Nagkukunyaring mga apostoles ni Kristo. And no wonder, Satan himself transformed himself into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves into minister of righteousness, whose end will be according to their works. So simula sa dyablo hanggang sa mga alagad ng dyablo, lahat sila'y nagkukunyaring anghel ng Diyos at matuwid na pinuno. Lahat. Sila ay magpapakita na sila ay higit na may concern sa ating welfare, sa ating health. Pero hindi po yun totoo. Ang totoo nun, para ma-destroy ang humanity. Yung pong nabasa ko noong 1992, yun po yung patungkol sa ano eh. Isang taon pa lang si John noon eh, kung ako nagkakamali. Isang taon pa lang. Nabasa ko yun, 1992. Yung Agenda 21. Na simula sa 2021 hanggang 2030 ay dapat na-depopulate na ang daigdig. Ang matitira lamang yung mga tinatawag nilang hybrid. Sino yung nagsalita ng unang-una na hybrid sila? Si Hitler. Sila yung hybrid. Ngayon, yung mga hybrid na yan yung lahi ni Japet. At ang gusto nilang lipulin ay yung lahi ni Ham at saka ni Shem. Ngayon, kung kayo makikinig ng mga videos sa New York, isang nurse na German ang umiiyak sapagkat tapos na yung kanyang duty, naaawa siya dun sa susunod. Kasi sabi niya, pag ang ipinasok doon sa ospital na yon ay black, hindi na yan lalabas ng buhay. At saka brown. Yari din pala tayo doon. Pag tayo napunta doon.
So doon po makita natin na talagang may pagpili ng tinatawag nilang hybrid ng mga tao. So mga kapatid, sa ating panahon ay merong nagaganap na monopoly ng kayamanan sa daigdig. At isa yan sa kukontrolin ng Antikristo. Masulon niya ang kayamanan sa daigdig. Pansinin po ninyo yung mandatory vaccination. Anong purpose nun? 7.5 billion na tao ay magiging kliyente niya. Kanya lahat ang pera. Kaya yung ating pabunan, wala yun. Nandun na sa Indonesia ngayon. medyo may balls yung taga-Indonesia para ipaglaban kaysa sa atin. Wala na sa atin yun. Pag yun ay epektibong makagaling, bibili na tayo, mag-import tayo. So, dito po, kita natin na in time of peace, He will destroy many. Ibig sabihin yan, wala kang kamalay-malay, ikaw pala ay pinapatay. Buhay na buhay ka, wala kang kamalay-malay, ikaw ay pinapatay. Ganun po yung mangyayari. At yun ay nakakatakot. Kung ikaw ay mahina ang pagtitiwala sa salita ng Diyos. Bakit maraming takot ngayon sa kamatayan? Pag ating pong banilikan yung first century Christian, hindi sila takot sa kamatayan. Kaya ang daming napatay sa kanila. Ay dahil hindi nila magawang mag-compromise. Kay Jesus ako, kay Kristo ako. Ayaw ko sa emperor, ayaw ko sa Caesar. Patay. Tanggap nila yon. Hindi sila natatakot. Pero tayo ngayon, takot tayong lahat sa kamatayan. Ang dahilan, mababaw yung ating pagtitiwala sa salita ng Diyos. Sino sa inyo ang nakakatanda ng paulit-ulit kong sinasabing talata sa Biblia? Salmo 139, versikulo 16. Ang Diyos ang may hawak at nagtakda ng haba ng ating buhay. Kahit pa ako tambakan ng isang tambak gabundok na kubid, kapag hindi pa kalooban ng Diyos na ako'y mamatay, hindi ako mamamatay. Pero kahit wala pang kubid, pag kalooban ng Diyos na ako'y mamatay, mamamatay ako. Ganun po dapat ang ating pananaw sa salita ng Diyos. Totoo yan. Nung araw na yung aming panganay maliit pa, takot na takot ako pag may sakit. Dahil ang iniisip ko, baka mamatay. Pero nung ako'y nag-aral sa seminaryo, nalaman ko na ganun pala. Ang Diyos pala ang may akda niyan. Kung gusto ng Diyos na ikaw ay humaba ang buhay, hahaba talaga kahit magkasakit ka pa. Kahit pa ikaw ay nakasakay sa eroplano at mag-crash yung eroplanong sinasakyan mo, pag hindi mo pa oras, hindi ka mamamatay. Pansinin po ninyo si Jesse Robredo. O ilan yung sakay ng eroplanong yun? Bakit yung katulong niya, alalay niya ay hindi namatay? O di hindi siya kabilang sa oras ng kamatayan. Ganun lamang po yun. Sino pa? Si Rocco. Sonia Rocco. Asawa ni Raul Rocco.
Yan ay natabunan ng building sa Bagyo. Nung bumagsak yung building, anong ginagawa niya? Nagtutok-tok siya noong bakal doon sa kama para mapakinggan siya. Buhay, hanggang ngayon, buhay pa. Pero si Roku patay na. Matagal na. Ang asawa. So mga kapatid, masyadong mababaw kadalasan ang pagkaunawa natin sa salita ng Diyos. Kaya tayo natatakot. Sa pang-example ng pagtitiwala sa salita ng Diyos, si Captain Tira. Si Captain Tira kasi, siya yung taga-tira ng gobyerno sa mga kalaban ng gobyerno. So, ang assignment niya, ihunting niya si Kaka. Si Ray Constantino, na taga-tira naman ng Alex Bungkayaw Brigade. Naghahantingan sila. Nauna ngayon si Kapitan, si Tira, nadakip niya ngayon si Kaka. Nung nasa kulungan na, sabi ni Kaka, pasalamat ka't naunahan mo ako. Kung hindi, burol ka na ngayon. Ano sagot ni Tira? Christian kasi si Tira. Sagot niya, kung hindi ko pa oras, kahit patayin mo ako, hindi mo ako mapapatay. At pag oras ko na, kahit hindi mo ako patayin, mamamatay ako. Maliwanag yung kanyang trust sa Lord. May papatayin mo. Kaya sa pag talagang matibay ang ating paniniwala sa salita ng Diyos, panghawak natin sa salita ng Diyos, hindi tayo matatakot sa death threat. Bigla kong naalala ngayon yung sa kaklase ko. Sa Mindanao kasi, siya yung nagmi-middle ng transaction between NPA and military sa Mindanao. Yung bintahan ba ng baril. Ngayon, meron dong isang pastor. Ang assignment, yung lugar nila. Ang assignment ng pastor. Ngayon, ang ginagawa ng pastor, talagang nagpapakita siya ng halimbawa ng pagiging alagad ng Panginoon. So, hindi nila nakakakitaan ng kalungkutan yung pastor, palaging masaya. Ay di tinanong niya, Pastor, bakit masaya ka palagi? Ang sagot ng pastor kasi meron akong buhay, meron akong bahay, meron akong asawa, meron akong pamilya, so masaya ako. Ay napag-isipan nilang sabi nila, ano kaya kung tanggalin natin yung asawa niyan? Patayin natin. So pinatay, nakita nila masaya pa rin. Masaya pa rin. Pagkatapos ay tinanong, kasi nandun pa yung kanyang mga anak. So pinatay niya yung mga anak. Na madalit salita, hanggang sa kahuli-hulihan, yung bahay, bakit ka masaya? May bahay pa ako eh. Sinunog nila yung bahay. Tapos sabi nila, nakikita nila kumakanta, umaawit ng salmo sa Panginoon, nagpupuri si Diyos. Bakit ka nagpupuri? Sabi niya, kasi buhay pa ako. Ay so, napagdesisyon na nilang patayin. Sabi niya, papatay na namin ikaw ngayon. Ay lalong sumaya. At sabi niya, lalo akong masaya kasi makikita ko na ang aking Panginoon. Hindi nila pinatay. Naging Christian ngayon yun. Naging kaklase ko sa Penwell. Grabing pagbabago sa kanyang buhay. Grabing pagbabago. So mga kapatid, ganoon ang nangyayari kapag matibay ang iyong pagtitiwala sa salita ng Diyos. Walang takot sa kamatayan. Kaya ngayon, pag ako'y i-injection na noong WO 060606 na ID,
okay lang sa aking ako ay patayin. Magiging madali na ang pagpunta ko sa Panginoon. So, ganun po yun. Sabi rito, marami ang kanyang madadaya, mapapatay. At maging ang Prince of Princes ay kanyang kakalabanin. Sino yon? Si Jesus Christ. So, Antichrist versus Christ. At sabi dito sa bandang huli, siya ay matatalo ni Christ. Si Antichrist matatalo. Ganun pa man, masyadong malala ang magaganap sa sangkatauhan. Mabubuhay sa deception ang sangkatauhan. Yung ang nangyayari sa atin ngayon, inilagay sa ating isip na ang kaharap nating tao ay para bang suspect. Lahat. So, ganun ang inilagay sa ating isip ngayon. Ngayon, ang tanong dyan ay, bakit kaya hinayaan ng Diyos na magkaganon? Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari yan? Pag atin pong pinag-aralan ang Biblia, every time na mayroong magaganap na calamity, salot, at kaguluhan, yan ay hatol ng Diyos sa katigasan ng puso ng tao. Sa kabuuan, ang buong mundo hindi nakikinig sa Ebanghelyo. Sa kabuuan. Bagamat marami ang nagpupunta sa mga simbahan, pero mechanical yung kanilang pagpunta sa simbahan. Walang pagbabago sa buhay. Alam po ba ninyo, pag pinag-isipan nating maigi, ang number 1 idolo natin, ang ating sarili. Yun yung number 1 na Diyos-Diyosa natin. At yan ang gusto ng dyablo. Ano bang sinabi ng dyablo kay Eva? Pag kumain ka niyan, prutas na yan, magiging parang Diyos ikaw. So yung po hanggang ngayon ay nakabaon sa lahat ng mga nagiging tao. At para makalaya tayo doon, sa pamamagitan lamang ng Ebanghelyo. And the truth shall set you free. John chapter 8 verse 32. Only the truth that will make us free sa deception. Lahat tayo ay na-deceive. So mga kapatid, yung planong yan is massive distraction kaugnay ng tinatawag na depopulation sa buong daigdig. So, ganun po yung nakasaad dito. Meron talagang isang tatayo na tao na pinagkalooban ng kapangyarihan, karunungan, upang kontrolin ang lahat ng mga bansa sa buong daigdig. Noong umpisa niyang COVID na yan, ako'y nagagalit sa China kasi hindi man
nakikinig ako dun sa, hindi agad nila sinabi. Sabi ng Taiwan, hindi agad ninyo sinabi. Pero nang matagal-tagal na, sa mga dami kong nabasa, naawa ako sa China. Sila yung unang-unang biktima. Sila yung unang-unang biktima. Noong Antikristo na yun. Na nagpapakalat ng deception sa buong daigdig. Pero yung kanyang pagsalakay sa sangkatauhan ay sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Concern sa health. So mga kapatid, sa ating panahon, nagaganap na ito. Ano ang ating dapat na gawin sa ating panahon? Hindi natin pwedeng sabihin, hindi natin pwedeng ipagdasal sa Diyos na, Panginoon, patigilin mo yan. Dahil hatol ng Diyos yun sa atin eh. Pangkalahatan, sa buong mundo, hatol yun. Kung meron mang nakikinig sa salita ng Diyos, napakaliit na porsyento. Ang daming ang pastor, hindi nakikinig sa salita ng Diyos eh. Actually, nung unang punta ko dito, akala ko nakikinig na ako sa salita ng Diyos. Yung pala, hindi pa rin. Katapos na ako ng Bachelor's of Theology noon. So mga kapatid, yun yung totoong sitwasyon sa ating daigdig. At tanggapin natin kung ano yung hatol ng Diyos. Anyway, ang Diyos may sariling paraan. At ang higit na mahalaga sa pamantayan ng Diyos ay ang hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy. Yun ang pinakamahalaga. Ay ano yung hirap dito? Temporary lang yan. Pero yung dagat-dagatang apoy, permanent. Eternal. So kung tayo naniniwala sa salita ng Diyos at mangyari itong mga pagpapahirap na ito sa daigdig ng Antikristo, ay ano kung pahirapan ako? Ay ano kung patayin ako? Doon naman ang tungo ko sa buhay na walang hanggan, na higit na maligaya, higit na masarap na buhay, kasama ng Panginoon. So bilang konklusyon mga kapatid, at saka application natin, huwag nating kalimutan, mahalagang mahalaga ito. Ito'y malaki ang pagbabago nito sa ating pananaw sa buhay sa daigdig na ito. Tayo ay foreigner, dayuhan sa daigdig na ito. Pag ikaw ay tunay na mananampalataya, hindi ito yung iyong tirahan. Pansamantalang nandito ka ngayon. Pupunta ka doon sa permanente mong tirahan, ang kaharian ng Diyos. Mas masaya doon. So, huwag tayong magpapaalipin sa takbo ng mundo. Sundin palagi natin ang salita ng Diyos. Pangalawa, prepare the way God wants you to prepare. Maghanda ka para kasalubungin ng Diyos sa paghahanda na gusto ng Diyos. Kuminsan kasi, ang paghahanda na ginagawa natin ay yung gusto natin. Hindi po yun tama. Paghahanda ay yung gusto ng Diyos na paghahanda na tayo ay dapat mamuhay ng matuwid. Palagi nating tingnan ang ating pananampalataya
at ang ating mga gawa, ito ba ay ito ba'y synchronize yung beliefs at saka yung action? Dapat synchronize yun. Pangapat, proclaim the gospel wherever you go. Dito po sa Biblia, in season or out of season, proclaim the gospel. Panglima, wait eagerly for the return of Christ. Siya lamang ang nag-iisang Savior. Huwag nating kalimutan, siya'y babalik upang iligtas tayo sa ating kalagayan. Ngayon, naalala ko yung sa Matthew 24. Sabi doon, kung hindi pa iikliin ang panahon, ang time, walang matitira. Lahat magiging biktima ni Antichrist. So, purihin ang Panginoon. Alang-alang sa mga mananampalataya niya, paiikliin niya yung panahon. Ganon tayo kamahal ng Diyos. So mga kapatid, huwag nating kalimutan, ang dyablo mapanling lang. Kaya sabi nga dito, sa verse 25, in time of peace, he will destroy many. Kaya po, mga kapatid, yung binanggit ko kaninang 5 bagay, uulitin ko. Tayo ay foreigner sa daigdig na ito. Maghanda tayo sa paghahanda na gusto ng Diyos. Tingnan natin yung ating paniniwala at mga gawa, kung ito ba'y nagtutugma. At kahit saan ka nandun, sikapin mong i-proclaim ang gospel. Mga kapatid, dun sa bundok, sa Baras, ay for the sake of patakaran, mayroong kaming Bible study doon. Pero ang ginawa namin, naka-spread out kami para kung may makatingin sa amin, layo-layo kami. Ganun pa man, ako'y naniniwala na talagang hindi yan, personal ko yan, hindi ko inaano sa inyo, pero personal kong paniniwala, sang-ayon sa mga nabasa ko, na hindi ako, hindi yun nakakahawa. Yun yung kanilang mga scientist. So, paghandaan natin, maging excited tayo sa muling pagbalik ng Panginoon. Para tayo ay talagang maging handa. Sa mga kapatid, hanggang doon lang po tayo at mangyayari, magsasaksin ang Antikristo. Nakalagay po dito sa Biblia. Kahit pa ipanalangin natin na itigil ng Panginoon, sabi ng Panginoon, magtatagumpay siya. Yun nga lang, sa bandang huli, talo pa rin siya.
Pero doon sa itinakda ng Diyos na panahon, talagang mag-succeed siya. Pero tayo, beyond pa doon sa kanyang tagumpay. Doon po tayo tutungo. Hindi tayo lugi, hindi tayo talo. Bagamat parang mukhang lugi, mukhang talo. Pero tanda natin, panalo pa rin tayo. Sapagkat yun ang pamantayan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming masalangit, maraming salamat po sa katotohanan na inyong ipinahayag. At sa araw na ito, dalangin ko po dakilang Diyos, ang bawat isa sa amin, lahat ng nakikinig, ay magkaroon ng matibay na pagtitiwala, pagsandal sa salita ng Diyos, upang hindi kami mapagharian ng takot sa mundong ito na gawa ng Antikristo. Salamat po, Ama, sa katotohanan na kami ay merong magandang kinabukasan sa iyong kaharian. Maraming salamat po, Ama, sapagkat igugupo mo ang Antikristo sa iyong sariling panahon. Kaya kami po'y lubos na nagpapasalamat sa dakila mong pag-ibig sa amin, na bagamat hindi kami karapat-dapat, inyo kaming minahal, tinulungan, sinagip sa deception upang mapagharian kami ng katotohanan. Salamat po, Ama. At sa Kanya, na makapag-iingat sa inyo para hindi kayo mahulog at makapaghatid sa Ama ng walang kapintasan sa pamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sumakanya ang kapurihan, karangalan, kadakilan at kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. O Panginoon, buong puso kita pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, Yahweh, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. Amen. God bless you.